Pinaninindigan pa rin po natin si Duterte na walang jurisdiction dito sa atin ang ICC. Sabi niya, they do not have jurisdiction over me. Walang pakialam daw sa kanya ang ICC. At meron pa nga siyang banta na kung arestuhin siya, ay siguradong magkakagulo. Sabi niya, kung pumunta sila rito, aarestuhin nila ako, magkakabarilan talaga yan. At uubusin ko yung mga putang inang yan. Anyway, you see kung paano niya harapin yung kanyang kaso. No wonder, ganito Ito yung kilos ng mga taong wala ng lusot, desperado na, napapraning na, at yun nga, alam nila sa sarili nila na guilty sila at hindi nila kayang humarap sa investigasyon. Dahil kung wala ka talagang kasalanan, yung dapat ang sabihin mo, go, let the games begin. Papatunayan ko na wala akong kasalanan in a very pleasant and composed way. Pero ang kanyang mga statement, makikita natin, puro galit. Diba? May kasamang pagiging praning nga. May kasamang paninisi sa ibang tao. Idinadamay ang ibang taong wala namang kinalaman sa kanyang kaso. Ganun po ang nangyayari ngayon kay Duterte. Kung wala kang kasalanan, tama yon, bakit nanlalaban ka? Asking for a friend, yan po ang statement nga netong si Attorney Barry Gutierrez. Ako rin ay naniniwala, kung talagang wala kang kasalanan, kung talagang malinis ang konsyensya mo, siguro mas panatag ka. Okay? Mas composed, hindi ka aligaga sa mga statement at mga sinasabi mo. Ang matindi kasi dito, alam sa sarili nito si Duterte na wala na siyang kakampi. Nauubusan na siya ng kakampi. Nauubusan na siya ng mga kaalyado. Matakin nyo more than 50% of Filipinos approve na matapos na ang investigasyon or paimbestigahan nga itong si Duterte at ang kanyang peking war on drugs. Majority ng mga Filipinos, so napakalaking dagok para sa kanya yan. Kasi siguro iniisip na si Duterte na andyan pa rin yung kanyang mga diehard na mga followers. Siguro meron pa rin. Pero kasi nga, karamihan naman dyan sa grupong yan, lalo na yung mga diehard Duterte supporters, karamihan naman dyan ay hindi talaga totoong individual Karamihan po dyan ay mga trolls. At ang nakikita natin, mukhang wala ng resources ang katulad ni Duterte para sa mga ganyang kalakaran. Kaya anong mangyayari? Ramdam niya. Anong nangyayari? Ramdam na itong si Duterte na unti-unti siyang nawawala ng taga-suporta. Sino bang natitira ng mga naandyan pa rin para kay Duterte? Abay, naandyan sina Roque. Siyempre, itong si Bato, nakikita natin, tinitimbang niya kung siya ba ay papanig pa rin kay Duterte or siya ba ay sisip-sip lalo kay Marcos Jr. Ganyan na po ang nangyayari kay Bato de la Rosa. So alam din niya ni Duterte sigurado at masaklap yan para sa kanya dahil yung kanyang mga kaibigan at kanyang mga kaalyado nga ay unti-unting naglalayasan at nawawala na. Ulitin natin kung walang kasalanan, bakit ka man lalaban? At totoo na etong investigasyon na ito, hindi naman kinakawawa si Duterte dito. Lalong hindi pa naman sinasabi na yun nga, hindi pa naman convicted talaga itong si Duterte. Pero investigation pa lang yan, ano nang nangyayari? Yung tipong pa-victim itong si Duterte. Pa-victim na rin siyempre sina Bato de la Rosa, sina Bongo. Nagpapa-victim na Hindi naman sila kinakawawa. In fact, napakaswerte nga daw ng mga katulad nila. Napakaswerte ni Digong at ni Bato de la Rosa dahil dumadaan sila ngayon sa due process. Hindi katulad ng kanilang mga pinaslang na kahit siguro ilang beses makaawa ay walang nangyari. Good luck sa inyo.